Vico Soto, U.S. International Anti-Corruption Awardee. Wow! Grabe ha. Grabe to ha. Vico Soto lang malakas ha. U.S. International Anti-Corruption Awardee. Ewan ko na lang talaga kung mabura nyo pa si Vico Soto sa Pasig. Grabe. Grabe. Hindi ko lang alam paano nyo mabubura to. Isa sa mga requirements at pangunahing requirements ng isang politiko or government official ay hindi corrupt. Ayan po, kita-kita nyo, mula sa ibang bansa pa ang award ng ating Vico Soto. Kaya mga tiga-Pasig, napakaswerte nyong nilalang. Dahil nagkaroon kayo ng isang Vico Soto na matuwid, malupet, at napakabuti ng puso. Grabe, no? If ever magkaroon ako ng chance, magka-schedule, sasama ako kay Laitera, pupunta sila doon eh. Manager, sama mo ako, manager ha. Sasama ako kay Laitera, i-cover natin si Vico, at para masuportahan po natin. Dahil baka pagalitan ako ng Tito, Vic, and Joey. Sabihin nila, hindi ko sinusuportahan. Sinusuportahan ko naman si Tito Sen palagi. Shout out to Ma'am Lala. Ma'am Lala Soto, I love you. Ma'am Lala. Ay, hindi ko pala. Ayan ha, hindi na kita nadadalo dyan, Ma'am Lala. Shoutout sa iyo, Ma'am Lala, ang pinakamagandang MTRCB chairman sa buong universe. Yan po ang ating Ma'am Lala Soto. At syempre, bumalik tayo kay Vico, kaya kayo mga tiga-Pasig, magkakaroon pa kayo ng bagong City Hall na mala White House at nagtataka yung kalaban, bakit daw 9 billion? Kung iba-iba yan, gagawin niyang 50 billion. Paano hindi magiging 9 billion? Napakalaki. Putek mala White House. Tapos lahat nandun na. Kumbaga, isang City Hall na nandun na ang kailangan ng mga mamamayan. Nandun na rin ang kailangan na pagamutan. Nandun na rin ang kailangan na para sa mga mayor's permit, mga dokumento, kompleto, all in one City Hall. Yan po ang dala ni Vico Soto. Tsaka sa Pasig po, at sa Pasig po, makikita nyo, napaka-organized po ng mga tarpaulin nila. Meron lang designated tarpaulin na nilalagay. Kaya yung kumakalaban po kay Vico Soto, may nababalitaan kami. Malaki po. Yung kalaban po ni Vico Soto, malaki po ang offer bilang vlogger. Sana all. May mga nag-aalok-alok po sa amin, 100,000 kada buwan, kalabanin lang si Vico Soto. Sus Marios. Sus Mariosep. Sus Mariosep. Sabi nga namin, kahit gawin nyo pong 1 milyon yan kada buwan, duduraan lang namin yung pera nyo. Lahat po kasi ginagamit nila eh. Pero nyo po nakaraan, ginamit po nila yung taong simbahan. Ginamit nila yung taong simbahan para siraan po si Vico Soto. Ngayon po, hindi na nila kinakaya. Ginagamit naman po ngayon mga vlogger ang offer sa amin, tumataginting na 100,000. Putik, paano mo naman tatanggapin yan? Vico Soto yan. Tayo nga lumalaban tayo dito para sa good governance. Putik, masarap may 100,000 pero putik, Vico Soto yan, pamantayan yan ng isang politiko eh. Diba? Sabi nga namin kahit sabihin nyo pong 1 milyon yan kada buwan,
Anak ng weteng, hindi namin tatanggapin yan, no? Ang dami po nag-o-offer. Ang dami po nag-o-offer sa amin ngayon. So, kung talagang ano ka, tsaka bago kayo mag-offer sa amin, tingnan nyo muna yung background namin, TVJ kami. Mali yung inopera nyo. Tito Vic and Joey po kami. Mali po yung inopera nyo. Ang dami-dami nyo opera, kami-kami pa. TVJ Defender kami. Tapos ano kami ni Ma'am Lala Soto, kami yung mga ano ni Ma'am Lala Soto eh. Ano kami ni Ma'am Lala Soto, kumbaga barangay tanod. Weteng oh. Mali naman kayo ng inoperan. Doon kayo sa mga DDS. Tatanggapin niya 100,000 nyo. Dito kahit kami mo ng 1 milyon yan, di namin tatanggapin yan eh. Mali kayo ng inoperan eh. Mali. Okay, you're barking at the wrong tree. Okay, you're barking at the wrong tree. 4, 5, 6. Mali. Mali kayo ng inoperan. Sana tigilan nyo na yan dahil kung talagang hindi kaya, hindi po talaga kaya. Okay? Tigilan nyo na yan. Kung hindi kaya, hindi kaya. Hayaan nyo na lang siya. Nandyan na yan eh. Ang mga tao naman nakikita yan. Kahit magkano po ang ilabas nyo na pera, hindi nyo na po masisira si Vico Soto. Hindi na po natin masisira yan, sabi ko sa inyo. Dahil si Vico Soto, nakatatak na yan sa bawat Pasigenyo. At hindi lang yon, maaaring tumatak sa bawat Pilipino. Dahil ang Pilipino po is longing to have a good government official right now. Because like the past administration Duterte, they have been victimized by this. They said that war on drugs fucking bullshit. But what is the result? What is the result? The result is 30,000 killing of our very own blood. Okay? And now this one, Vico Soto, a very handsome person like Nyolo. Okay? A very handsome person like Nyolo, which is like a twin brother to me, is raging now in Pasig, dominating now in Pasig, not with the harsh voice, but with a good heart, good government, and good service for the Pasigenyo. Kaya po, sa mga Pasig, binabati ko na kagad kayo, matagal pa ang Mayo, pero congratulations na agad sa inyo. At teka lang. Tingnan nga natin, baka may upload si Vico Soto. Tuwa ako dito talaga eh. Tsaka si Vico Soto, hindi po gumagamit ng special effects. Siya mismo, yung transition. Alam ba transition? Gaganon yan, no? Oh. Hindi po gumagamit yan ng computer. Yung mga effects mo sa computer, ginagawa niya manual. Ba, Happy New Year sa inyo. Lalabas na ang paputok. Biro mo, ganon. Putek, ganon katipid yan. Ganon katipid po si Vico Soto. Kaya, ayan o, tignan nyo naman o. Tignan nyo naman o. Tignan nyo to o. Biro mo, hindi siya estudyante, siya yung graduate, sabi nyo. Tignan nyo naman, Mga teacher na to, malalantod din eh. Nakapunta ako sa 37 out of 43 graduation ceremony sa 6 dahil sa distansya ng mga venue at meeting at di makancel video message na lang muna. Peak 2. Mainit na umaga, buti na lang mainit din ang pagtanggap sa mga taga-barangay Palatio. Peak 3. Nung hapon sa Barangay Rosario, hindi na ito campaign related pero ibinalita ko rin ng mga tao na denied ang renewal ng special use permit
para sa batching plant sa tabi ng Jobson. Ayan. Ayan o, ayan kita mo. Kumbaga, para daw pumunta siya sa school, grabe, tignan mo naman, tinambakan ng ribo. Parang siya yung graduate eh, oh. Iba talaga to si Vico Soto. Iba talaga to. Wala akong ayan o. Oh. Sabi ni Vico Soto, eto pala ang tinatawag, sabi niya, inabutan ng ulan, na-cancel tuloy ang Coco sa Lupang Pari. Ito pala ang sinasabing cuddle weather. Sira. Ito pala sinasabi na cuddle weather. Oh, ayan oh. Oh, ito, konting kwentuhan bago magsimula ang Cocos. Yan muna caption, antok ko eh. Maaga pa bukas, good night po. Oh. Wala nga. Ito lang po ha. Ito lang po kandidato na ewan ko. Ewan ko, walang mga artista raw siya. Ayan oh. Oh. Eh, siya kumakandidato, walang artista, siya lang daw. Oh. Puti kang guwapo eh. Oh. 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 Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Puti ka, napakagwapo po eh. Wala akong masabi. Oh. Kaya yung mga nag-o-offer sa amin dyan, sorry po hindi namin pera lang yan, pera lang yan. Pass muna po tayo dyan, pass. Oh. Anak na ko eh. Oh, tignan mo. Ayan po yung, walang speaker. Tignan mo, isa lang yung speaker niya. Walang artista, siya lang, oh. Makakita niyan, oh. Oh. Walang artista, oh. Oh. Walang artista, oh. Siya lang eh, oh. Ibang klase pwede pala yun, no? Oh. Oh, ayan, no, yung mga tao mismo nagbibigay ng, at ang maganda po dito, yung mga tao po mismo ang nagbibigay sa kanya ng campaign materials. Yung mga tao po, kaya nakakatipid siya. Ayan, no, tignan mo. Oh, lahat, hindi katulad ng isang mayor, dun sa may grabe, binenta lahat. Diba? Hindi katulad po nung isang mayor doon sa may sa amin. Binenta lahat ng nasa Divisoria. Kawawa naman. Kawawa naman. Binenta lahat yung nasa Divisoria. Sobra naman yung kawawa naman kami doon sa dito sa Maynila. Binenta na lahat. Tapos, na pa, wala daw, nasan daw sila nung pandemya, tinanong yung kalaban niya. Eh yung kalaban niya, documented yung video, nasan ako nung pandemya? Di ba binigyan pa kita ng milyon-milyon? Paiya! Paiya! Pero mo tinanong niya, nasan ka nung pandemya? Pinakita sa kanya yung video, di ba ikaw pa nagsabi, thank you, SB? Binigyan kita ng almost 20 million. Hindi nakasagot. Puti ko, oh. Tapos nung natalo sa pagka-presidente, babalik na naman ngayon, ayusin na naman daw ang Maynila. Eh yung, nung tumakbo siyang pagiging mayor, ayusin niyo yung Maynila. Eh ba't iniwanan mo? Matagal ko na sinasabi sa'yo, bakit iniwanan mo? Oh! Ay, nako. O, dito tayo, pakinggan lang natin to Okay? Para maasar yung nag-o-offer sa amin, para maasar. At sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Bossing, kinakamusta ka pala nung direktor na nang momolestya ng lalaking bata?
Bossing, kinakamusta ka niya? Ha? Kinakamusta ka? Umiiyak. Kinakamusta ka niya, bossing? Yung nangmomolesta ng bata. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Yes. Politikang puro kasinungalingan. Yes. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Totoo yan, bossing. Ang dami po naiinggit sa Pasig ngayon. Baka nga ako, lumipat na ako, ayoko na sa Maynila. Baka lumipat na po ako sa Pasig. Kahit sa mga... Ayan na naman tayo sa mahina, oh. Nakatodo na nga tayo, mahina na naman. Putik talaga mga subscriber to. Holiday ngayon, di kayo maglinis ng tenga nyo. Ako na naman mag-a-adjust. Putik naman, oh. Putik talaga sisirain nito mga to yung computer ko. Alam nyo kaya nagahang tayo eh. Kasi puro kayo hina-hina eh. Sasabog yung computer. Mahina yung audio nila. Ako malakas eh. Paano ko gagawin yun? O yan, nilakasan ko na. Ayan, 300 decibel na to. Pag nawala tayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan na, teka, totodo ko dito. Putik, ang hirap na magka-subscribe. Ano itong matatanda na to? Nakakabisit na. Gabe. O, ayan na. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Totoo. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Totoo. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Walak na ko eh. Tignan. Bossing! Ano ba naman yan, bossing? Ginagawa mo naman itbulagay. Tignan naman, oh. Ano ba yan, bossing? Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Tama. Tama yan. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po. Ganyan na ganyan yung, masingit ko lang ganyan na ganyan yung naramdaman sa Maynila eh. Kala mo concern na concern eh. Biglang after 3 years, iiwanan ka. April Grace Pahardo. Thank you. Yan, malakas na. April Grace, thank you. Ganyan eh. Kasi totoo lang po hindi naman po ako sa nangi-hate. Kasi imagine niyo po yung sitwasyon. Kung talagang concerned ka sa, Maynila, Pasig, tapusin mo yung term mo.
Dahil sa 3 taon, start ka pa lang noon. Nililinis mo pa lang yun. Ngayon, pag nalinis mo na, gagawin mo naman ng establish siya. Ngayon, pag naging establish siya, gagawin mo naman maunlad. Yun eh. Hindi, 3 years pa lang, iniwanan na yung Maynila. Ay, nako. Biko Soto. Pakikilala ko po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Yes! Tama. Posible yan, ha? Posible yan. Kasi ang mga tao ngayon, iba na. Ang mga tao ngayon, nasa ano na ang mga tao ngayon, kaya nga nang sinasabi, ang information ngayon, seconds na lang, makukuha mo. Ganun na kabilis ang information. And sa ginagawa ni Biko Soto, grabe. Grabe po talaga. At hindi na, alam mo, hindi na tayo papabudol doon sa dating mayor na sinasabing siya ang ano ngayon, ang sakalam. Diba? Dehins na, oy! Dehins na tayo! Magpapatulongges! Dehins na, oy! Diba? Iris Ledesma, Sandro Marcos kami. Malalaman pa natin yan kasi makikita naman natin Biko o kaya Sandro, tandem, marami pang posibilidad yan, 'di ba? Katulad ni BBM, 'di ba? Magbabay siya dapat. Maraming posibilidad. Mayor Biko Soto. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Relax lang po kayo. Relax lang po. Relax. Parang yung pag ganyan siya nagpapatawa no? Parang ganyan niya, no? Parang ito yung mayor na pag nagsasalita siya, parang nagpapatawa yung pagiging ganyan niya, no? Iba eh. Iba yung charming nito eh. No? No? Relax lang po. No! Rahulo eh, no? Hindi niya ginawa eh. Magandang umaga. Lungsod ng Pasig. Handa na ba kayo? Yung mga nandito sa may likod, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kaliwa, hindi ko kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan, medyo nahihinaan po ako. Lakasan nyo naman po ang inyong hiyawan! Huwag nating kalimutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission. Magandang umaga po sa ating mahal na lungsod. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Mutya ng Pasig Mega Market. Kaya nga, oo, Chopaeng, tama yan. Kasi bata pa sila Sandro eh. Kaya siguro mga sa 2034. Ayan, 2034 sila sa Salpak siguro. Kasi mga bata pa to eh. Salamat sa ating mga manininda, sa administration po natin dito, federation at lahat ng iba pang mga samahan dahil pumayag po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng Giting ng Pasig. Alam niyo po mula 2016, tuwing mag-uumpisa, Monsial pa lang po ang tinakbo ko noon hanggang 2019 kasama si Kong Roman, 2022 kasama ng buong Giting ng Pasig at ngayon naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market nag-uumpisa. Kaya maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay nga namang ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Totoo yan Grabe po pupunta po kayo ng Pasig. Grabe po ang linis. Dati hindi po ganun yung Pasig. Tsaka pupunta po kayo ng Pasig ngayon, madaming one way dyan para Makati. Ang bilis na tignan. Maayos tignan. Ang linis.
Talaga masayang mabango yan, Mega Market. Ang baho po niyan. Pasig Mega Market, ang baho niya, nasa gitna yan, ang baho niyan. Ang daming tubig-tubig dyan na parang ang sangsang. Ngayon ang bango-bango na po. Yuki Sawaki, thank you. Yuki Sawaki, hindi pa yata pwede kasi bata pa sila eh. Ewan ko lang hindi ko po sure. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at na itaguyod po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019. Bumisita po, 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Kong Roman dito sa ating Mega Market. Siyempre, kumain po kami ng charings. Umupo kami dyan. May isa pong ali na lumapit sa akin. Mabilis lang. Nakaupo kami ni Kong, mabilis lang lumapit siya sa akin. Sabi niya, may ano dyan? Tumakbo siya palayo. Sabi ko, ano po, hindi ko kayo naintindihan. Hinabol ko siya. Hindi ko na, banda dito po yun, hinabol ko po siya. Sabi ko, Nay, ano po yun? Basta susuportahan namin kayo, pero pasensya na, hindi kami makalantad. Alam nyo na yun. Sabi niya ganun. Hindi ko rin po makakalimutan, nasa third floor po kami ni Kong Roman sa Tianggian po natin. Itong side po yun, kung di ako nagkakamali. Hindi ko na maalala yung eksaktong lugar. Pero third floor po yun, sigurado ako. May lumapit naman po sa akin. Isang tindera, may hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, dahil konsyal pa lang ako nun. Konsi, pakyawin mo na tong tinda kong biko. Sabi niya ganun. Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, ate, hindi naman biko yan. Sapin-sapin yan eh. Hindi ko bibilhin yan. Di sabi niya, hindi, Konsi. Secret lang. Nasa ilalim yung biko. Bawal kasi. Ay, Bawal daw magtinda ng biko sa Mega Market. grabe, no? Sino ba kalaban nila noon? Sila, anong pangalan nito? Sino ba? Ay, Romeo, thank you. Ang kalaban nila yun dati, sila ano? Ano kalaban nito? Si Eusebio. Tama, Eusebio. Kalaban nila Eusebio. Biro mo, Eusebio po. Tagal na nun. Dekada na yun dyan, tinaob ni Biko. Sabi ko nga po sa inyo, kapag meron po talagang nakitaan ng good governance, matataob mo eh. Kita mo si Biko, pinipwersa siya, miski yung pagtitinda ng Biko, bawal, miski yung mga tao, takot, hindi loudly, hindi open na masabi na susuporta kay Biko. Pero nanalo. At ngayon po, mahirap na talunin to. Hindi po mabilang noong mga panahon na yun, yung napupuntahan namin ni Kong Roman. Naglalakad kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision. Oy, Ma'am Lolita Agtang, maraming salamat po. Lolita Agtang. Oo, totoo yan. Portioji, sindikato ang Eusebio, taga dyan ako nung night. Totoo yan. Maraming kaso po talaga yun. Maraming kaso. Iba't ibang HOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas sa isang araw, ang isang araw na walang lalapit sa amin na sasabihin na, pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko nagtatrabaho sa City Hall. Ang sabi sa kanila, pag nakitang kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar. Noong 2019, wag po sana nating kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Swerte na mapapangasawa nito, no? Tall, dark, handsome, no? Grabe, swerte yung mapapangasawa nito. No? No? Swerte. I love you too, Gemma Gogo. Hindi, swerte to. Kaso hindi na kayo pwede, yung tatanda nyo na eh. Hindi na kayo pwede. No? Kasi pag inaanoan nyo to, ano nyo na to, tawagin sa inyo, tita, wag na tita. Ha? Tawag nyo sa inyo, tita, wag na, kainad mo na si Mama Connie.
Di ba? Siguro mga pang ano to, pang iba na alawi, mga ganon. Eh kayo, wag na kayong mga harap. Tawag sa kanya, tita, ano ba? Tita, ako doon mag-aasikaso ng discount card mo. Don't worry. Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po nating kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang unang muka ng mga politiko ang pinaglaban natin. Tama! Na Det Avorque, maraming salamat, maraming salamat. Kasi meron po kasing nakatatak sa utak ng Pilipino. Ang gusto lang mainly ng mga Pilipino, palitan lang yung politiko. Palitan mo, pero yung politikong pinalitan nyo, ganun pa rin. 'Di ba? Ganun pa rin katulad ng mga Duterte. 'Di ba? Yung mga Duterte, baka ganito. Pero yung politikong pinalit nyo, ganun pa rin. Ang dapat palitan natin talaga yon, yung pinaka main goal ng politiko katulad ni Vico Soto. 'Di ba? Pinakita niya na sa Pasigueño na pag ako naluklok, ito gagawin ko. At ngayon, tignan nyo po, tinutupad talaga ni Vico Soto ngayon. Tinutupad, no corruption. Posible pala mangyari ang no corruption, no? Posible pala yung no corruption. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan, at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. O naumpisahan natin yung mga pagbabago. Naalala ko po, isa sa una kong ginawa, tinanggal yung, naalala nyo dati, uso yung mga card. May nagpapauso ulit. Ano daw? Ano? Wala po. Di ba nung araw 2019, bago mag-2019, uso yung mga blue card, yellow card. Naalala niyo po yun? Kung masipag kang maglakad, o kung may kakilala ka, sigurado mas mabilis kang makakakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakakuha ka ng benepisyo. Pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card. May iba nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung card? Meron akong benepisyo dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat ang iilan lang ang may benepisyo. Ang ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card, pumunta ka lang sa ospital, no balance billing po tayo. Putek, no? Sa Maynila, hindi ganun eh. Kailangan may card ka eh. Garaw. Sa Maynila, kailangan may card ka eh. Blue card eh. Pag white card po, ibig sabihin, libre ka sa lahat. Yung white card yon. Yung naka-white card ka sa Maynila, libre ka sa lahat. Putik, pag blue card, wala. Magbabayad ka eh. Blue card ako dun eh. Ay, galing talaga ni Vico. Oo, may OSMA card, di ba? Sa Makati. Sa Maynila, meron din eh. Putik ko. Galing ah. Kung serbisyo ang meron, kung anong serbisyo ang No kaya ng balance. pamahalaan, wala nang arte-arte pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa'yo. Yan ang dapat. No? Sa iba't ibang larangan. Di ba? Hindi yung natutulonggis tayo. Di ba? Sa Maynila, parang natutulonggis kami toits eh. Galing talaga sa Pasig. Ang totoo po ito. Pero ang tanong ko po sa inyo, ano po ba yung naging pinakasimbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo na winakasan natin yung palakasan system sa lungsod Tama. ng Pasig. Alam po yun? Ang ating pamaskong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, iba sa inyo, ilang dekada na po nakatira sa Pasig. Sino po sa inyo bago mag-2019 ay hindi nakatanggap ng pamaskong handog? Ang daming nagtataas ng kamay. Yung iba, minsan meron. Pag paborito, meron. Pag hindi, wala. Pag nakaaway mo yung mga nakaupo, nga.
Pero ngayon po, ang ginagawa natin mula 2019, binabahay-bahay po natin. Muli po, simbolo lang po yan. Grabe, Pero ngayon, no? mula 2019 hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakatatanggap taon-taon ng pamaskong handog? Grabe, no? Lahat ng taga-Pasig nagtaas ng kamay. Maaring maliit na bagay, pero dito po, sa pamamagitan ng pamaskong handog, at sa iba pang halimbawa, gaya ng pagtanggal natin ng mga card, pinakita natin na Ma'am Gina Chavez, maraming salamat po. yung ganyang klaseng pamamalakad. Posible na hindi natitingnan kung malapit ka sa mayor o malapit ka sa kusina. Tama. Basta ikaw ay Pasigenyo, basta taga-Pasig ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Yan Kung ang anong kaya, dapat. gagawin na lang po natin. Dapat ganito, Toy. Hindi yung natutulongis tayo. May iba lang ang mas malapit ka kay Yorme, mas saka lang. Diba? Grabe, itong malupit. Winakasan Pasig natin na tayo, Mamula Lane. Ilipat nga ako sa Pasig. Mamaya, mga 6:30 ng gabi. kultura, yung sistema ng kalakasan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung makalumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan uso yung takutan, na kung hindi ka gusto, ikaw yung unang, saan nung nasa danger zone, ikaw yung unang i-demolish. O kaya ganun nga, yung mga benepisyo, tatanggalan yung samahan ninyo, di kayo makakalapit. Winakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa lokal na pamahalaan? Ngayon po, pagkatapos ng mass regularization program natin, tinanggal natin yung politika sa lokal na pamahalaan, sa ating birokrasya. Sabi natin dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual. Nice! Yan ang kasi importante. Bakit po natin ginawa yan? Para hindi puro politika ang iniisip ng mga Tama. empleyado. Para magtrabaho sila na mas maayos. At para hanggat nagtatrabaho sila na maayos, ay safe po sila. Tama. Inayawan natin yung... Tsaka nabilib ako kay, alam mo nabilib po ako kay Biko. Putik, bumili po to ng mga ilang daang ambulansya. Bumili siya ng ilang daang ambulansya. Gusto niyang punuin ang bawat barangay ng tig-isang ambulansya. Grabe tong tao na to, sabi ko. Ibang klase to. Pero mo gusto niyang punuin mga barangay. Tama nga naman. Bawat barangay may ambulansya. Grabe ka, Mayor. Ang pogi nating dalawa. Totoo po yan, sabi ni Noemi. Patotoo ng aking pinsan na taga Bataan, ngayon taga Pasig na siya. Ang dami raw ayuda sa pamumuno ni Mayor Vico. Putik, pwede na tayo. I-overpopulated na natin yung Pasig. Doon na tayo. Dito sa Maynila, dito sa amin, Lato Eats, Lato Longest kami. Grabe, oh. Kotan, inayawan natin yung sobra-sobrang paumulitika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagtagumpayan po natin bilang mga Pasigenyo, giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Yan, no? Ginawa natin tunay makatotohanan ng procurement, yung bidding natin, nilabanan natin ng korupsyon, na ngayon, pinakikinabangan po natin. Nagbubunga na po ngayon yung pinaghirapan natin, yung naglabanan po natin. Galing. Tsaka pahirap to pag sumaway ka dito. Pag lumabag ka, tignan mo naman yung harap sa'yo. Parang ayaw mo talagang lumabag eh. Tignan mo yung harap sa'yo. Diba? 100,000,000 beses yung pogi sa'yo. Ang hirap kalabanin yan. Diba? Putik, ganyan mo kaharap sa'yo. Putik, gagawa ka pa ba? Ang pogi ng mayor mo, tapos gagawa ka ng labag, gagawa ka ng pangit. Pogi lang ang ginagawa sa Pasig. Diba? Putik. Narinig nyo na naman po ito. Pero, totoo po, hindi lang 1 bilyon kada taon ang natitipid natin na dating napupunta sa bulsa lamang. Totoo yun, no?
Totoo po yun ha. Kaya nga po nagtataka yung iba, bakit 9 billion lang? 9 billion lang yung pinapatayo. Ganun po ka-straight si Vico Soto. Kasi kung talagang kurakot po yun, papatakin ng mga 50 billion. Kasi may palengke, may mini hospital, City Hall pa, ilang floors na City Hall. 'Di ba? Kaya nagtataka yung iba, ba't 9 billion lang? Ang laki. Hektarya ang aanuin ni Vico, pero 9 billion pinagkasya ni Vico. Ganun po kasi yung walang suhol-suhol, direkta sa construction. Hoy, Ma'am Romana Yoida. Thank you po, Ma'am Romana. Boss Nyolo, boboto niyo po ba si Bongo at Philip Salvador? Minumura mo ba ako, Amazing 12? Minumura mo ba ako? Biyernes Santo na Biyernes Santo, imbis na gumagawa ka ng kabanalan, tinutawag mo ang nasa demonyong kalooban ko, ha? Ha? Kita mo kaya nga good Friday. Ang nire-react natin, good government official. Tapos babanata mo ako ng Bongo at Philip Salvador. Minumura mo ako niyan. Ha? Di ba sabi nga nila Good Friday, ito good government official, tiniterno ko nga eh. Sira mo yung mood ko eh. Sira mood ko sa'yo ah. Inspired na ako eh. Para na ako nai-inspired eh. Kapapanood ko na ng Passion of the Christ kanina eh. Etelyn Solis, thank you. Etelyn Solis, okay, bumalik tayo dito sa good influencer. Bad trip eh. Kung tumatanggap po ako ng kickback, hindi lang 9 billion ng pera ko ngayon. Totoo po yan. Bilang napaisip yung 9 billion. Ang laking halaga po nun. Pero kung 20% lang, sa iba, mas malaki pa eh. Chismis nun, 30% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40, 50%. Isipin 20% lang. Kung tumanggap lang ako ng 20%, ilang mansyon na ang meron ako. Totoo yan. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion na po yung naibulsa ko siguro. Yung tunutukoy niya nga yung City Hall. 9 billion ng 9 billion, 20%. Ang 10% is, I think, 900 million. May 1.8 billion. Matanggap po ako niyan. Pero tinanggal natin yung ganyang klaseng kalakaran sa ating pamahalaan. Kaya natin tumayo dito, proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi mananatiling savings yan. Siyempre sa una, pag natipid mo galing korupsyon, bumaba yung presyo ng kontrata. Ay, di ba nung nakaraan, may inauguration tayo sa Nagpayong. Kung dati siguro baka 16, 17 million yun o baka mahigit pa. Pero ngayon, kahit nagtaas na ang presyo ng semento at ng materialis, nagawa po natin 1.4 kilometers yata yun sa 13, 14 million pesos lang. Ganun po, magandang, ang dami natin natitipid. Lumaki pa yung income natin. Hindi tayo nagtaas ng buwis. Dito sa palengke, nagbaba pa tayo ng buwis. Nagbaba pa tayo ng charge natin. Grabe, no? Malaki po. Pero tumaas pa rin yung income natin. Kasi walang kupit, walang bawas, walang kulang. Lahat napupunta sa puwersa ng kaban ng bayan. At kaya ngayon naman, Hindi, no? ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Dahil dumami yung pondo natin, lumaki yung pondo natin. Ang focus naman natin ngayon ay kung paano palalawakin pa ang mga serbisyo ng ating pamahalaan para lalong matulungan ang mga Pasigueño na nangangailangan ng tulong. Yan po ang focus natin ngayon. At nasimulan na po natin. Yung nabanggit po kanina. 2022, nakita natin, may budget tayo para sa mga senior natin. Okay na Yung iba, to. Hindi makatanggap ng DSWD. Gawan din natin ng programa, local senior pension. Ngayon, Ngayon, ganyan yun. Lipat na kayong Pasig. May pension yung katulad nyo. Uy! Yung mga matatanda dito, lumipat na kayo. Hindi yung Mercury Drug lang umiintindi sa inyo.
Di ba? Alam ko ang inanaing nyo. Buti pa ang Mercury may silbi. Di ba? Alam ko yung nanaing nyo. Buti pa yung Mercury kasama sa hirap at ginawa. Oh. Eh dito sa Pasig, ay intindihin kayo. Lipat na kayo. Di ba? Hindi yung puro kayo inaing na Mercury, mahal kita. Mercury, naka-red carpet kami sa'yo. Diba? Alam ko, naririnig ko yung inaing nyo na pag nakikita kayo guard ng Mercury, ma'am, dito po kayo sa kaliwa. Diba? Alam ko. Kasi minsan may nagrereklamo daw yung guard na si Bak kasi daw, bakit daw pag nakikita siya laging sa kaliwa? Tandaan nyo po, nandito po yung linya na may discount. Sinisecured lang kayo, hindi kayo binabastos. Sinasabi nyo, discrimination. Ganun po talaga, may discount kayo dito kayo sa kaliwa. Diba? Nakikipagtalo pa. Bakit sa kaliwa? Bakit? Walang karapatan pumasok na maayos? Kailangan nasa kaliwa kami? Hindi po, ma'am. Doon po yung discount. Priority lane. Priority lane. Yan, para hindi na kayo nakikipagtalo sa Mercury Drug sa mga guard. Kinaaway nyo eh. Laging buntis na nga yung mga teller eh. Yun po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, nasa 20,000 na yung benepisyaryo na ito. Pero isasama na rin natin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000 pesos. Kwalipikado na rin po. Pasado na po ni na Consi Pao yan. Grabe, no? Smooth Jazz with Rusty. Thank you po. Alam niyo, ang dami po. Habang nandito po ako sa harapan ninyo ngayon, sa totoo, ang iniisip ko, ano pa ba yung mga iko? Kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, lumalawak ng lumalawak. Nung isang araw, nakwento ni Chairman Eric, kakabukas ng cardiac catheterization lab natin sa PCGH, yung mga procedure sa puso, hindi na tayo kailangan punta sa malayo. Dito na lang. Grabe. Sa lungsod ng Pasig, kaya po natin gawin na. Sabi, hindi tumaas si Consi Volta. Tinulungan tayo sa mga tricycle natin. Tataka tayo, ba't patas ng patas yung income ng Pasig? Pero, hindi nagbaba dito sa palengke, nagbaba ng sinisingil sa mga vendor, sa mga tricycle driver. Yung prangkisa, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin sila sinisingil. Tulong na natin yun. Pang isang araw na rin po yun. Ang dami pong magandang nangyayari ngayon sa lungsod ng Pasig. Hayaan nyo yung iba kung gusto nilang magbulag-bulagan. Pero tayo, alam natin kung ano ang totoong nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din pong sabihin na ang totoo, yung mga magandang nangyayari po ngayon sa ating lungsod. Hindi ko po yan nagawa yan kung ako lang mag-isa. Noong 2019 hanggang 2022, natamaan pa tayo ng pandemya. Buti na lang kasama natin si Kong Roman. Pero sa totoo, marami rin pong pagsubok. Ang hirap ng mga iba, gusto natin magpakilala ng pagbabago. May mga humaharang, may mga umaangal, may mga nagsasabi na, di, wag na yan, wag na yan. Isang konkretong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa national, inayawan na yan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino yung naikinabang dun eh. Mga DDS sa Pasig, lumayas kayo dyan! Narinig nyo? Mga DDS sa Pasig, layas! Paano yan lahat ng mga tiga-Pasig na DDS, Mayor Vico, sinusuportahan yung Pogo, palayasin mo yan, ipalit mo kami. Puti kayo mga DDS, kita nyo, Mayor nyo ayaw sa Pogo, sino yung nagtatag ng Pogo? Si Digong o DDS. Alisin ang DDS sa Pasig! Patay kayo! Papalayasin muna natin yung mga DDS. Sasabihan natin si Vico at si Bossing. Bossing, palisin mo yung mga DDS. Gusto niya yung Pogo.
Patay kayo ngayon. Oh. Patay kayo ngayon kay Biko. May pag-asa tayo sa Pasig. Nagdudulot pa siya ng mga ibang kasamaan. Oh. Gusto kong pagbawalan yung Pogo. Ano nangyari? Oh. May mga ibang opisyalis ang city government natin. Sila pa yung naglalakad para sa DDS yan! Palayasin yan! Pogo. Isang halimbawa lang po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski, umayos ang city council natin. Gumanda ang performance ng sangguniang panlungsod natin sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Yan po ang katotohanan. Anong nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa tulong ni Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Tama, sila yon, tama. Nagrereklamo pa yung Pogo eh. Bayad pa daw yung permit nila. Sabi ni Biko, kahit bayad yung permit mo, kahit 20 years pa yung permit mo, I don't like you anymore. Pwe! Grabe, no? Grabe, di ba? Nabalitaan niyo yun, di ba? Pinanood ko sa inyo. Nagyayabang pa, sir, may permit pa kami. Kahit may permit ka pa, ayoko na sa iyo. Pwe! Galing eh. Galing nito, Biko. Grabe, nakangangal lang ako. Ang galing talaga eh. Binigyan niyo po kasi ako ng mga kasama, ng mga kasangga na hindi lang basta Kasama niya, Vice Mayor yung para si Dodot. Idol kayo si Dodot eh. Pinapapasok ni Jaworski yan. Dot, pasok ka na. Manakit ka lang. Hinebra! 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 Baldavid, dribbling the ball, pass to Vincison, attempting to 3, pinasa kay Dudut, Naniko! Offensive foul po, Dudut Jaworski, offensive foul na naman po si Dudut. Idol ko yan eh. Idol ko yan si Dudut, Gordon's Gin. Gordon's Gin pa sila nag-champion. Tawan-tawa ako eh. Sasabihin ni matandang Jaworski, put. Anak ng witing ka. Paano na Paul yun? Sab. Nasab si yung pinakamatanda si Jaworski. Jaworski! Nanahod! No? Ayan na, Vincison, Baldavid, Marlo Aquino, EJ Pyle, Terry Saldana, Wilmer Ong, Jaworski Jr. Ayan yung mga team natin nun eh. Kabisado ko yan eh. Diba? Walang ginawa si Dudut doon kundi manakit. Diba? Ayan, ang import nila si Henry Dems, si Hopkins, ayan, Hinebra to, boy. Hinebra to eats, 2 joints. Diba? Mga Hinebra dyan. Oh, wala. Yun talaga ang PBA. No? Ay, si Noli Locsin pala. Nakalimutan ko. Sorry, Noli Locsin. Idol ko yan. Twin Tower, EJ Pyle, Marlo Aquino. Diba? Ayan. Tatandaan nyo na. Boring? Oo, totoo. Putik na punta na tayong PBA. Hindi, totoo naman kasi hindi boring ang PBA noon. May batuan pa eh. Batuan, di ba? Ngayon walang batuan, ang boring. Walang batuan. Dati may batuan. Oh! Hinebra! Hinebra! Batuan eh. Diba? Kainis nun eh. Yung ang sarap lamukusin ng mukha ni Abarientos nun. Ako, Abarientos, sarap mong lamukusin ng mukha. Ayop ka.
Ayop na to. Aagigil eh. Diba? Ang sarap lamukusin ng mukha ni Abarientos tsaka ni Lastimosa. Tsaka si Bong Hawkins. Nakakainis yung mga mukha niyan dati. Wisit. Nakakapikon. Pipikon ako sa mukha nung dati. Hindi naman lang shoot nila yung sinahod tuloy si Lastimosa ni Jaworski. Tama na, napipikon na yung mga Sankis, tsaka mga Alaska, tsaka mga Shell. Sorry, napipikon na. Tama na, napipikon na sila. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang